Amen. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga awiting yan. And I hope that those things sunk deep down in our hearts and our minds. Amen. Pwede na nga akong mag-invitation because of the songs. But nonetheless, let's look at Luke chapter 6. Luke chapter 6 in verse number 38. And this is the word of God this morning. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Give, and it shall be given unto you. Magbigay ka at maibibigay din sa iyo. Tamang sukat, liglig, siksik, liglig, at umaapaw. Ang ibibabalik sa iyo ng tao sa iyo, for what with the same measure, kung gaano ang ganun din yung sukat na yung ibinigay, yun din ang babalik sa iyo. This is the word of God this morning. So sorry po sa mga madamot. Pero ito po ang sabi ng Panginoon, that we give and it shall be given unto you. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Ito po inyong salita, not mine, not any others, but this is your word. And I pray that the Holy Spirit will empower thy servant para nga po ibigay ang salitang ito sa bawat isa sa amin at magkaroon ng puso, hindi lang na tagapakinig, ng tenga na tagapakinig, kundi pusong mapagpakumbaba at ang amin pong buhay na handang sumunod sa inyo nga pong mga salita. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Please take your seats. Tatandaan po natin na atin pong pinag-aaralan o binibigyang pansin ang pagiging steward. So, ibig sabihin po, bawat isa sa atin ay manager ng Diyos. You are a manager kahit saan ka pa man naroon at kahit pa ano ang estado ng buhay mo, ikaw ay manager. Okay, so sa tingin mo marahil ay wala kang trabaho o kaya wala kang masyadong kayamanan sa buhay o kaya ay estudyante pa lang, tandaan mo, maraming ibinigay pa rin sa iyo ng Diyos na dapat mong i-manage. Ang daming ibinigay ng Diyos sa iyo. He gave you life. Sa iyong buhay mo, dapat i-manage mo yan. Are you alive? Are you alert? Are you awake? Oh, yung buhay na yan. Dapat minamanage mo. And not only that, He has given you eternal life. Are you saved? Oh, then you have eternal life. So may buhay ka na nga, physical, humihinga ka, ikaw ay kung saan-saan nagpupunta, ano-anong mga ginagawa mo, kumakain ka, natutulog, naglalaro, nagtatrabaho, ano pang yung ginagawa? Nag-iisip, that's a physical life, but you have also spiritual life. Amen. At ang tanong na yan ay binigay ng Diyos, hindi mo yan nakuha lang sa sarili mong pagod, binigay ng Diyos yan sa'yo. At kung ibinigay ng Diyos sa'yo, yung buhay na yan, anong ginagawa mo? You ought to manage it because you are a steward. Binigyan ka ng lakas ng Diyos. Sa tingin mo dahil lang sa kinain mong kanin kaya ka malakas? Maraming mga kumakain ng kanin pero sila ay natupoksan sa kanila pong kahinaan at nagkasakit sapagkat hindi yun na nagbibigay ng lakas. Ang tunay na nagbibigay ng lakas ay ang Diyos. Binigyan ka ng katalinuhan. Hindi dahil matalino ang iyong mga magulang o kaya matalino ang iyong nanay. Anong sabi nila? Sino to?
Ay, kayo mga mapamahiin, ha? Hindi si Ellen yan. Okay. Hindi tayo naniniwala sa reincarnation. Pero may magre-reincarnate siya sa butterfly, hindi pwede yun. Sa langit na siya. Okay. Okay. Nasaan na tayo? Yan. Wisdom. Binigyan ka ng katalinuhan, hindi dahil yung nanay mo, sabi nila, ang talino daw ng tao ay minana sa nanay. Ayon sa biology, tama ba ako, Rolly? Sa nanay daw yun eh. Okay. Kaya kung matalino ka sa nanay, ngayon kung hindi ka matalino, hindi ko alam kung kanino. sa tatay? O sa lolo? Okay. So, kaya pag may honor ka, tuwan-tuwa ang nanay mo kasi nga alam niya na galing yan ang talino mo sa nanay mo. Okay. Kaya yung tatay kung minsan hindi masyadong masaya. Kasi alam niya yun. Akala natin ay doon yun. O kaya sa mga iniinom mong pampatalino. Kahit paanong inumin mong pampatalino at kahit ano pang kainin mo, kahit kumain ka pa ng 1 kilong mani, hindi ka tatalino, magkakaano ka pa. Kakatagihawat ka lang. Pero hindi yan ang pampatalino. God gives wisdom. Saan mo ginagamit yan? Kung paano ka makapagnakaw, kung paano ka maglaro ng ML, kung paano ka magsugal, kung paano ka manloko sa iba, kung paano mo itatago yung kasalanan mo, yun mo ba ginagamit yung katalinuhan mo? Saan mo yan ginagamit? Nagbigay ng Diyos ng katalinuhan, ay dapat i-manage mo yan. He gave you life, strength, and wisdom so that we can live well. Na dapat ay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa pamantayan ng Panginoon. And so you've got to manage everything. He gave you people to be with. Kaya nga hindi ka nakakapamili ng sino yung kausap mo at kung sinong kasama mo sa tahanan. Siyang naging magulang mo, magpasalamat ka na siyang naging magulang mo. Huwag ka masasabihin, huwag mo sasabihin na bakit ba kasi ikaw pa naging nanay ko, itaga na yung tatay ko. Now God gave you the parent that you have. At kung ikaw naman ay magulang, yang anak na yan ay binigay ng Diyos sa'yo. At nung sasabihin, kung alam ko lang na ngayon, ay gaganyan ka. Dapat nung bata ka pa, ay, pinisil ko na yung ilong mo at nang hindi ka na nabuhay. Binigay ng Diyos ang mga bata. Binigay niya ang iyong pamilya sa iyo. Kaya magpasalamat ka na may pamilya ka. I-manage mo lang ng to tama. Because God gave you these people. He gave us talent. Amen. Binigyan ka ng talento ng Diyos. Huwag mong gamitin yan sa talentadong Pinoy. Gamitin mo yan ng tama. God gave you talent to sing. God gave you talent to teach. God gave you talent to speak. Then use it. Use it properly. Amen. And God gave us also time. Sino dito ang may sobrang time at kulang ang oras? Sabihin nyo ha. Buti pa kayo, sobra-sobra oras nyo. Kahit kailan pare-pareho tayong 24/7. Tama? 24 hours, 7 days a week. Magkakapareho ba tayo? Sino dito ang 8 days a week? Siguro sa daliri. Merong sumobra. Pero kailan ang oras pare-pareho? Pero bakit may mas productive at meron naman walang production? Ay papaano nga winaldas niya yung oras niya? You see, you've got to manage your time. And God gave you treasure. Amen. God gave you money. Amen. Paano mo yan minamanage? Now we have been studying that even the poor widow, dahil ang binigay lang ng Diyos sa kanya is 2 mites, she was able to manage it.
doon sa poor widow, the Zarephath woman also. Ang binigay lang sa kanya, walang pera, pero may kakakarampot na harina at oil at kukuha ng stick para sa kanila. But she managed well. Kaya nga po kumain pa sila ng maraming mga beses. Why? Because she followed the will of the Lord. Marami sa atin ang marami. Sobra-sobrang pera. Pero hanggang ngayon ay kulang pa rin at kulang. Bakit o? Hindi nagmamanage ng maigi. May pera ka naman, pero bakit hindi pa rin sumasapat at hindi yan lumalago? Eh paano nga hindi tama ang iyong pagiging steward sa buhay mo? You're not yet still satisfied. Anong sabi ng Panginoon doon sa Haggai? Ikaw ay trabaho ng trabaho. Pagkatapos ikaw pa rin ay para lamang naglalagay ng pera doon sa iyong bulsa na butas. Na kahit na anong kayod mo, anong pera na ikaw makakuha mo, ay ganun pa rin, at ganun pa rin, at walang nag-improve sa iyo. Do you know why? Because you do not know how to manage. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa atin, you've got to manage well. Para ikaw, marating natin itong Luke chapter 6 verse 38, that we will be able to give. Yan po yung konteksto niyan. Give, and it shall be given you. Bilang mga anak ng Diyos, dapat nating tandaan that as a steward, you must be giving something else to God. Why? Because He has given much. Ang daming ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang daming binigay ng Diyos sa akin, ng bawat isa sa atin. Pero wala kang maibigay sa Diyos. Eh kasi pastor, wala kang pera, o wala kang pera, pero may oras ka, bigay mo sa Diyos. Lagi na lang wala kang pera, ay kaya hindi ka binibigyan ng pera, hindi ka mapagkatiwalaan, yung kakarampot ng pera, hindi mo maibigay sa Panginoon. Ay talagang lali lang kukunin, sapagkat hindi ka mapagkatiwalaan sa piso. Hello? Sa oras, sa talento na meron ka, marami tayong pwedeng ibigay sa Diyos. Tingnan niyo yung ating plano. Ang daming mga gawain. Pera lang bang kailangan doon? Hindi. Yung availability mo, yung oras mo, yung talento mo, maaari mong ibigay sa Panginoon. Siyempre, kasama pera mo yan. Kung meron kang pinagkatiwalaan. Ay kaso kasi, yung 10 piso na ibinigay sa iyo ng Diyos, kakaagad ang isip mo, pang-load. Binibigay mo kakaagad kay Globe, kay Smart, kay dito. Yung kakaagad ang isip mo, magkapera ka lang, doon sa SM kakaagad. Yun ang iniisip mo. Hindi, Lazada, Shopee, ano pa, Alibaba, ano pa, Amazon, ano pa? Yun yung mga yun kakaagad. Yan yung mga ginagawa ng marami sa kanilang mga kayamanan. Hindi nag-iisip na binigyan siya ng Diyos para may maibigay siya. Kaya dito sa atin, ang sabi ng Panginoon, give, and it shall be given. It is a command. It is in fact our duty. Are you saved? Yeah. Duty mo yan as a steward to give. Uulitin ko, duty natin yan as a steward. Pinagkatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka ng buhay. Pinagkatiwalaan ka ng oras. Pinagkatiwalaan ka ng talento. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng treasure. Pinagkatiwalaan ka ng lakas. Pinagkatiwalaan ka ng katalinuhan. Ay magbigay ka sa Diyos. It is our duty. Huwag mong ibigay lahat sa sanlibutan. Huwag mong ibigay lahat sa mga ibang tao. Huwag mong ibigay lahat para sa sarili mo. Ibigay mo sa Diyos. Amen. Alam mo bakit marami sa atin ang hindi makapakinig ng maigi din sa salita ng Diyos kapag linggo at tulog? Alam mo bakit? Kasi inuubos mo yung oras mo saan? Sa kasi cellphone ng magdamag. Ay dapat natulog ka ng maaga, alam mong antukin ka.
Pagkatapos hindi ka natulog ng maaga. Pagkatapos bakit ka late? Papaano nga? Alam mo naman na dapat bumangon ka ng maaga. Inubos mo yung oras mo. Kaya ka late. Kaya wala kang maibigay sa Diyos sa treasure offering. Paano nga? Inubos mo sa lahat. Do you get the principle, ladies and gentlemen? Inuubos natin ang lahat. Yung talino mo, inubos mo saan? Sa universidad. Na ang sabi ng isang 5% lang naman pala ang magagamit. Ngayon ko lang natutunan yun. Ito sa mga engineer na yan. Sabi daw sa kanya, sabi na lahat sa mga engineer, sino mga engineer dito? Ang sabi ng teacher nila, alam nyo, yung mga pinag-aralan natin ng 5 taon na yan, 5% lang magagamit mo sa aktual. Pero doon lahat ng buhay nyo ay samantalang pag ang salita ng Diyos ang ginamit mo, gagamit mo hanggang sa langit forevermore. Yan. Magbigay ka sa Diyos, talino mo. Bigay mo yung talino mo dyan. Sumama ka doon sa paggawa ng mga modules. Kailangan natin ng talino doon. Lagi ka nagsasabi, ano ba naman to? Hindi naman magaling, hindi naman di, bigay mo ang talino mo. Bakit ba hindi tama ang grammar nito? Grammarian ka pala, di ayusin mo. Ayaw mo naman magbigay ng buhay mo. Bigay mo ang oras. You see, it's in our text. Look at our text. Ano salita ng Diyos? Give, and it shall be given unto you. Give. That is a command. Amen. Para lang yan di ba ang command? Stand. Oh, yan. Sit. Yan. Raise your hand. Oh. Say hello. Bark! Oh, yan yung mga yan. Utos. On sabi lang pa yun, give! At alam mo, pag ginawa mo yan, then you glorify God. So giving, why must we give? Because it is a command, it is our duty. It glorifies God. Bakit ho? Dahil sinusunod siya. Pag sinunod mo ang utos ng Diyos, di natutuwa ang Panginoon? Paano nga tigas ng ulo mo Matalino ka pa sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, magbigay ka. Amen. At ano sabi pa niya? It is our way, of course, of following the steps of God Himself. Because God is a giver. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. You see, He gave. He gave us this earth. He gave us this universe. He gave us everything. God is a great giver. Kaya tanong sa iyo, ngayon ng Panginoon, are you giving? Kaya hindi nag-glorify ang Panginoon sa iyo kasi nga, hindi ka nagbibigay, magbigay ka. Amen. You say, I am a Christian. Oh, Christian ka pala, hindi ka naman nagbibigay. Ano bang Christian? You say, Jesus gave His life for you. Jesus left heaven for you. Patapos, wala ka maibigay sa Panginoon. Ang sasabihin mo, I'm following Christ. Kadamot-damot mo. Ang damot ng oras mo. Lagi kang nagmamadali, ikaw si Palus. Pagkatapos ng service, hindi pa tapos yung amen ng pastor, nakapagsaing ka na. Meron mo yan. Katapos ay pagpunta mo ng simbahan, late ka pa. Tapos ikaw yung unang umalis. Di ba? Yung oras mo nga, hindi mo maibigay sa Panginoon Yung talento mo, ang galing-galing mo talaga doon sa ML mo, naka-level 9. Hanggang anong level yon? Hanggang anong level yon? Ha? Ang dami mo na, ang pambihira, ang galing-galing mo nga sa inyong paaralan, lagi kang may medal. Sino laging may medal dito? Pero hindi ka naman matalino sa Diyos.
Bilang mga anak ng Diyos, dapat matuto tayo magbigay kasi nga, yan ang sabi ng Panginoon, it's a way of following the Savior. Sabi mo, tinanggap mo ng Panginoong Kristo, if you're a Christian, then follow Him. Amen. In fact, He said it is more blessed to give than to receive. Amen. You see, you're a blessed man if you give. Yeah. Blessed is the man. Gusto natin tawaging mapalad ang isang tao. Mapalad ka ba? Madamot ka nga. Ang tawag sa'yo, madamot, hindi mapalad. Ang mapalad, yung nagbibigay. Bakit? Sabi ng Panginoon, blessed, it is more blessed to give than to? Magbigay ka. And it is also God's way of blessing His children. Ito yung paraan ng Diyos. Gustong-gusto mong pagpalain ka ng Diyos, ang damot-damot mo. Para kang isang batang, wa ka ng wa. Nung pagkapanganak, di ba? Sino mga ipinanganak dito? Nung nakakita kayo ng ipinanganak, di ba nakaganyan ang kamay? Oh. Takatapos ay ang hirap tanggalin, ano? Pag tinanggal mo, anong meron? Libag. Oh, tingnan niyo yun. Marami mga Kristiyano, ganyan din, kakuripot. Hindi mapagbigay sa Diyos. Paano pagpapalain ng Panginoon? Kaya nga pinapabuksan ng Panginoon yan para may mailagay. Tingnan mo, may mailalagay ba pag nakaganyan? May mailalagay ako? May mailalagay ka? Magpapadala ka sa akin ng rambutan? Pagkatapos nakaganito ako. Sige nga. Ano? Ay, kailangan ganyan. Para pag binigyan ka, meron. Yung isa, ganyan lang. Kung dalawa, hindi mas marami. O kaya may kasama pang ganyan, no? O di mas marami. Matamot ka kasi. Kaya nga, hindi ka pinagpapala. Amen. Bilang anak ng Diyos, matutunan natin, kaya inuutusan tayo, hindi para kuhanan ka, kundi para pagpalain ka ng Diyos. Then how must we give? Well, dyan sa ating text din, nakalagay diyan. Given it shall be given, a good measure. A good measure, give truthfully. Abay, dapat tama yung bigay mo. Amen. Pero mo sabihin na, nagbalik naman ako ng tithes ko malaki-laki nga 10% ay sa Diyos yun. Dapat truthful ka sa pagbibigay mo. Amen. Dapat truthful, hindi kayo nagsisinungaling, ang daming sinungaling. Pag kayo nagbigay ng treasure, talaga bang treasure mo yun? Is that your treasure? I'm not judging you. Pero ang tanong ko sa'yo, is that the treasure? Talagang pinag-ipunan mo, talagang yan ba ay binigay mo para sa Panginoon as your treasure? Bakit isa na lang ang nagsabi ng amen? Bilang mga anak ng Diyos, maging truthful tayo, magpakatotoo ka. Tamang measurement. Daming binigay sa iyo ng Diyos, pagkatapos ay kakarampot. Buti sana ko yung kakarampot na yan, ito talagang binigay lahat ng Diyos sa akin, bibigay ko. Truthful. That's a good measure. Kaya sabi ng Panginoon, look at the verse. Give and it shall be given unto you. Good what? Good measure. Tamang sukat. Truthful yung sukat mo. Pangalawa, ano ba sabi niyan? Press down. Ano ibig sabihin nun sa pagbibigay? Pag nag-press down yan, ibig sabihin sacrificial. Amen. Dapat natuto kang magsakripisyo sa pagbibigay. Yung medyo masakit sa'yo. Imbis na pambili mo ito ng Jollibee, binigay mo. Huwag na lang Jollibee, tubig na lang. Huwag na lang soft drinks, tubig na lang. Sacrifice. She said, press down. Ano pa sabi niyan? How must we give? Good measure, that should be truthful. Press down, that should be sacrificial. Shaken together. Ano ibig sabihin yan? Aba, di ibig sabihin, all. It's all. Lahat yun.
Lahat ng binigay ng Diyos, na ibibigay mo. Paano kasi kinukuripot mo ang Diyos, ninanakawan mo pa? Yung buhay mo, mayroon ka pang demonyo. Pang diablo. Di ba ikaw anak na ng Diyos? Ba't may pang demonyo pang buhay? Ano bang pang demonyong buhay, pastor? Ano ba sabi ng diablo? Ano ba sabi ng Panginoon sa diablo? John 8:44. You are of your father the devil. Bakit siya father, the devil? Ano siya? He is a liar. Sinungaling mo. Alam mo, kapag ikay naikinig sa akin dito, sa salita ng Diyos, ang sinungaling, yan po ay gawain ng diablo. Gawain ng diablo yun. Dapat matuto kang magpakatotoo sa buhay mo. Silent night. Ano pa, ilang buwan pa bago mag-silent night. Mag-amen ka naman. All of what we have gained, bigay natin sa Panginoon. Bagong nilalang ka na eh. Are you saved? Pagligtas ka, bagong nilalang ka na. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things. Bago na nilalang, gamitin mo na yung bagong nilalang. Yung bagong nilalang, hindi yan madamot sa gawain ng Diyos. All for God, para sa Kanya yun. As the Lord gave His life, and so much the Christian gives his life. Para sa Kanya yung kanyang strength, para sa Kanyang Panginoon, yung Kanyang katalinuhan, para sa Diyos, ang Kanyang kayamanan at mga talento, ibibigay niya yun. Yun ang tamang pagbibigay. Shaken together. Gusto natin ng mga pagpapalang shaken together. Dapat matuto din tayo magbigay and shaken together. Siksik, nililiglig pa. Alam nyo, sa mga bata hindi siguro naiintindihan, bakit siksik, liglig? Nakikita na kayo ng lagayan ng bigas, di ba? Okay. Pag may nilagay mo yung bigas yan, pag hindi mo yan niliglig o kaya siniksik, tinanggal mo kagad. Tanggal ka kagad. Parang punong-puno, di ba? Hindi pa yun punong-puno. Kailangan liliglig mo muna siya. Press mo siya, liliglig mo yan. Kaya tingnan mo yung mound na ganyan, magfa-flatten. Naintindihan na kasi hindi kayo Ayun na, yun yung gamit kasi diyan, yung siksik, liglig, umaapaw. Pero dapat tamang measure. Huwag kalilimutan yung tamang measure. So anong running over? Ba't naman running over? Paano magbigay ng running over? Di beyond your power. Hello? Yun yung beyond power. In their deep poverty, beyond their power, hindi nila kaya, pero nagbigay more than what they can. Pwede ba yun? Oo naman. Kung ang sweldo nga niya, 5,000, pero nakapagbigay siya ng 10,000. Pwede ba yun? Pwede. My experience. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na napagbibigay over and above what I can give. Hindi sa nagmamagaling ako, mga kapatid, but I am telling you the truth, and God has blessed. Kaya ganun na lamang yung outpouring of blessing ng Panginoon. You know why? Because Luke chapter 6 verse 38 is true. Kahit saan ka pumunta at pumaling pa sa buhay mo, you must learn to give. Amen. And to give beyond your power. Because God wants to give you a blessing
running over. Umaapaw. So, you see, he said, give, and it shall be given you. So, where must we give? Obvious, di ba? Where must you give? Siyempre, siyempre, number one, ay sa gawain ng Diyos. Bigay mong oras mo sa gawain ng Diyos. Ibigay mo ang oras mo sa soul winning. Ibigay mo ang oras mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos. Yun, bigay mo. That is the work of the Lord. Ibigay mo ang iyong tithes at saka offering sa gawain ng Diyos. Dito sa simbahan, hindi sa labas, hindi sa telebisyon. Kaya nga tinawag ng Panginoon ang church as storehouse sapagkat doon dapat yung ating time, yung ating talent, yung ating treasure, yung ating buhay, doon ay magamit. Amen. Bilang mga mananampalataya. But I'm not saying that you be stingy to other people when they ask. Pwede magbigay saan sa labas sa mga nangangailangan kahit hindi natin kamiyembro. Pwede naman yun eh. Pero kung nakakapagbigay ka sa mga tao sa labas para tatanawin ang utang na loob sa'yo, yung nanay mo, yung tatay mo, sino ba? Yung lola mo, yung ate mo, yung kaibigan mo, sky is the limit, pre. Yung mga yun ay nakapagbibigay ka, ay dapat magbigay ka saan? Sa Diyos! Amen. Because that is indeed His intention when He said, give, and it shall be given unto you. Ladies and gentlemen, ang sabi ng Panginoon, may promise yan. When we give, then it shall be given to us. Sa totoo, pag nagbigay tayo sa Diyos, may kailangan ba ang Diyos? Wala namang kailangan ng Diyos eh. Pero dahil nagbigay ka, balik sa'yo. Amen? Kasi tayo din makikinabang. Binigay mo yung oras mo, makikinabang ka rin naman eh. Imbes na bumili ka ng pang soft drinks at saka pangsira ng bato, binigay mo ng junk food, binigay mo sa Panginoon, ay di mas maganda para sa iyo. Balik sa iyo, healthy ka. Amen? Hindi masisira ang health mo. Imbis na bibili ka ng kung ano-anong mga pagkain diyan, eh di yun na lang talbos ng kamote. Meron ka pa. Imbis na tusino, ay di okra, ay di ayos. Ang arte kasi ng ibang mga Kristiyano eh. Ay kahit mahirap kami, hindi kami kumakain ng damo. Arte mo. Makinig kang maigi sa akin. Alam bang, iyan ba ang disenyo ng Diyos sa buhay mo? Kaya ka mabubuhay? Hindi ako mabubuhay kapag walang hotdog at saka tusino. Kahit kailan, kahit nabuhay na ang tao, wala pang tusino. No. Noong dinala doon sa Garden of Eden, pinapakain ng Panginoon, mga damo, mga prutas, yun yung mga kinakain. Hello? Oh. Ito, ang arte ng mga kabataan ngayon, tsaka mga magulang ngayon, maarte rin. Hindi makakain kapag walang soft drinks. Ayusin mo buhay mo. Imbis na mag-soft drinks ka, may bigay mo na lang sa Panginoon sa treasure mo. Tingnan natin. May kamote naman doon, kamote tap sa bahay nyo, yun na lang. Pitasin. Lagain, kain. Yung mga may sakit pa, magkakaroon ng magandang health. Amen?
Give. Ano sabi ng Panginoon? What's the word of God today? Give, and it shall be given. Will you give today? And not only today, but tomorrow? And next days? Will you give truthfully? Will you give sacrificially? Will you give all as we have shaken together for the Lord? But kumunti na yun all. Will you give beyond your power? Oh, sabi ng Panginoon, and what? It shall be given unto you. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo mag-pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Bless mo po ang inyong salita sa aming buhay. Pagpalain mo ang mga mananampalataya. Nawa, mapagbigay kami ng kaluguran sa inyong pangalan. Ikaw po manguna, Panginoong Diyos, sa araw na ito. And as the piano is being played, would you promise God that you would really give and it shall be given? Kapatid, yung pagbibigay ay hindi lamang pera. Ang buhay mo, bibigay mo ba sa Panginoon? Ang oras mo ba, magbibigay ka sa Panginoon? Ang treasure mo ba, bibigay mo sa Panginoon? Ano yung mga bagay na binigkaloob sa iyo ng Diyos? Anong maibibigay mo sa Kanya? Ba't hindi ka mangako ngayong araw na ito, Lord, I will follow this. I will give, and I know it shall be given unto you. I'll have a heart, a humble heart. Magbibigay ako, Panginoon, para sa iyo. I would like to give my life. I would like to give my time. I would like to give my talents, my treasure, my wisdom, my strength para sa iyo. Ba't hindi ka lumapit dito sa altar, may pag-usap sa Panginoon? Come on. Kung ikaw ay anak ng Diyos, God wants you to give something to Him. Give your life, give your time, give your talent, give your treasure. Here am I, Lord. Ang sasabihin mo, pag ikaw ay may sakit na, tsaka ka magsasabi, Lord, gagamitin mo ako, maglilingkod na ako sa iyo. Kailan mo yan sasabihin, kapatid? Kapag kulang ka na ng oras, kapag wala ka ng oras, kapag yung buhay na binigay sa iyo ay malapit ng maubos, maupos, when are you going to give your life? When are you going to give your time to the Lord? Ngayon ay meron ka pang oras, why don't you give your time? Why don't you give your talents to the Lord? Talentado ka, ang dami mong kayang gawin, but why don't you give it to God? May pag-usap ka sa Panginoon, give, and it shall be given unto you. You want to be blessed, then you must give. Give according to what the Lord wants. And give it to the church. Give your time and your life, everything for the Lord. Hindi ka po malulugi, kapatid. God will bless you indeed. And He will bless you more.